Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Magandang araw, Leteksyan! Magandang araw, lungsod ng Rizal. Ako si Ella Eroles. At ako naman si Angel Siderio. Kami ang Radyo Uno. Hatid ang mga bagong balita At impormasyong walang palya. Ngayong araw, babalik tayo sa nakaraan para alamin kung paano nalaman ng Greek na bilog ang mundo. Bakit parang may weird na galaw ang planeta at paano nila minapa ang universe nang walang teleskopyo? Tama ka, Ella. Nakakabilib kung paano nalutas ng mga Greeks ang mga malalaking tanong tungkol sa cosmos kahit na wala silang teknolohiya na meron tayo ngayon. At sisilipin natin kung paano nagsimula ang kanilang mga discoveries at paano ito naging daan sa modernong agham. Tara, simulan na natin! Our #1 shampoo is now upgraded. New Sunsilk with Active Infusion. With oils, vitamins, and proteins in every drop. Para all-day smoothing hair. Na may bangong nakakagigil, walang makakapigil. New Sunsilk. How the Greeks knew that the earth is spherical. So around 500 BC, most Greeks believed that the earth was flat. Okay? But it was Pythagoras and his pupils who were the first to propose a spherical earth. And then, in 500 to 430 BC, Anaxagoras supported Pythagoras' proposal by observing the shadows that the earth cast on the moon during a lunar eclipse. Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Ngayon, pag-usapan naman natin si Plato. Naniniwala siya na ang mga katawan sa langit ay gumagalaw sa perfect circle. Dahil ang mga ito ay divine, pero may problema. Hindi perfect circles ang galaw ng mga planeta. Minsan, parang bumabalik sila. Ito yung tinatawag na retrograde motion. Para masolusyonan ito, gumawa ang mga Greek astronomers ng mga complex na models gamit ang mga circles sa loob ng circles o tinatawag na epicycles. Para nilang pinapakita na kahit may weird na galaw ang mga planeta, nananatili pa rin silang gumagalaw sa perfect circular motion. Ang galing, di ba? Pumunta naman tayo sa malaking tanong. Ano nga ba ang itsura ng universe ayon sa mga Greek? Ang unang model, ang Earth daw ay nasa gitna. Mas pinalawak pa ni Aristotle ang idea na ito na mayroong 55 spheres. Pero si Aristarchus na may wild idea, iniisip niya na ang araw ang nasa gitna at hindi ang Earth. Pero hindi ito pumatok noong panahon nila. At ilang siglo ang lumipas, muling binuhay ni Copernicus ang ideyang ito at ngayon ang heliocentrism ang nasa utak natin, kung saan ang araw na ang center ng universe. Ma! Tumawid ako mag-isa just like you taught me! Pag nasa labas siya, may germ sa hangin na maaring makasama sa kanya. Hang infection na yan. That's why I recommend only Safeguard.
Other soaps just clean, but Safeguard gives 24-hour protection even from airborne germs. Pabaong proteksyon sa buhay. Safeguard. Also available in body wash and liquid hand soap. So around 340 BC, Aristotle again listed several arguments for a spherical Earth. One of his arguments was about the position of the North Star. Okay, so the North Star was believed to be at a fixed position in the sky. But when the Greeks traveled to places near the equator, like Egypt, they noticed that the North Star is closer to the horizon. Okay, Aristotle also argued that if the moon and the sun were both spherical, then perhaps the Earth was also spherical. And if the Earth were flat, then a ship traveling away from an observer should become smaller and smaller until it disappeared. Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Hindi man nila alam ang teleskopyo, ang mga Greek astronomy ay may astig na kaalaman. Kaya nilang i-predict ang solar at lunar eclipse na nakita lang sa retrograde motion at alam nila ang phase ng buwan. Napansin din nila na ang bituin at planeta ay nagbabago ng liwanag over time. At napansin nilang unti-unting nagsishift ang posisyon ng mga bituin at tinatawag itong precession of equinoxes. At kahit hindi nila ganap na naiintindihan ng meteors at comets, nirecord nila ito bilang mga senyales mula sa langit. Grabe! Ang mga Greeks talaga advance na sa panahon nila. At yan ang mga kamanghamanghang balita mula sa Cosmic of Wonders. Maraming salamat, Teacher Chan. Uli, ito ang Radyo Uno Hatid ang bagong balita. at impormasyong walang palya. Mabuhay!